Ang pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na martial law noong 1972 ay nagbabadya na namang mangyari ngayon sa ilalim ng rehimeng Marcos Jr. At ang lungsod ng Davao, sinasabing magiging tungtungan nito ayon sa isang dating kadre ng CPP-NP-NDF. Narito ang balita ni Ina Mortel. Martial law na ba ngayon? Yan ang madalas na maririnig mo sa mga taga Davao City, partikular sa mga misyonaryo ng The Kingdom of Jesus Christ dahil na rin sa dinaranas silang panggigipit at paninikil mula sa abusadong gobyerno ni Marcos Jr. Ang karumal-dumal na paghahasik ng takot at pangamba, lantaran ding ipinamumukha ng gobyerno na hayag din ang paglapastangan sa batas. Ito'y nagsimula noong June 10, 2024 nang marahas na lumusob ng sabay-sabay ang puwersa ng ilang batalyong PNP SAF sa mga religious compound ng KOJC upang magsibilang umano ng arrest warrant para sa 6 na akusado, kabilang si Pastor Apollo C. Kibuloy. Pero dahil bigo silang makuha ang mga akusado, hindi na tumigil ang mga pulis sa panggigipit sa mga taga-KOJC. Kwento ng mga misyonaryo, 24/7 nagmamanman ang mga pulis sa kanilang mga tahanan, naglalagay ng mga checkpoints sa paligid, mayroong mga drone na pinapalipad araw at gabi at iba pang mga report ng paglabag sa kanilang karapatan. Sa press conference ng KOJC, muli nga itong sinentrohan ang patuloy na panggigipit ng rehimen ni Ferdinand Marcos Jr., anak ng kilalang diktador sa bansa. Ayon kay Jeffrey K. Erixelis, dating intel officer ng CPP-NP-NDF at ngayon angkor ng SMNI, ang Davao City ngayon na tahanan ng mga Duterte ang pinupunteriya ni Marcos Jr. upang simulan ang tinutulak nitong martial law ng walang deklarasyon. Ito'y bahagi anya ng political persecution ni Marcos Jr. sa mga Duterte at mga kaalyado nito. Ang buong Davao City po ay naging isang buhay na laboratorio ng martial law version 2 ni Marcos Jr. Hindi niya idinideklara, hindi niya inaamin, subalit ito ang kanyang ginagawa. Ito, ang martial law laboratory ni Marcos sa Davao City ay isang political persecution, isang personal vendetta upang ang kanyang mga perceived political enemies at mga kaalyado ng kanyang perceived political enemies na tinitingnan niyang kasama doon sa mga grupo na malapit sa mga Duterte ay kanyang gustong lumpuin at igupo. Yan ang ginagawa niya ngayon kay Pastor Kibuloy. Isang state-sponsored terrorism na aniselis ang ginagawa ng rehimeng Marcos na mas malala pa anya ang sintomas nito kaysa anong martial law ng kanyang tatay na diktador na si Ferdinand Marcos Sr. Never seen before since the time of the declaration of martial law in 1972. Nakakabahala po ito sapagkat maliban noong August 5, binalik nila ulit noong August 7 and 8, 2 araw magkasunod. Habang tayo nag-uusap, pinasok nila muli ang Tamayong District na ito. Ang Kalinan District, ang Tamayong at paligid nito at nagsagawa ng tinatawag na zoning and hamleting. Ano po ang zoning? Ang zoning po ay ang pagbabahay-bahay illegal na ginagawa sa panahon ng martial law kung ikaw ay naghahanap ng mga rebelde at terorista. Pero mga civilian population po ito na mga magsasaka, magbubukid, manggagawang bukid at mga katutubo at mga full-time religious workers ang nakatira dito. Hindi po mga bandido, tulisan o terorista. Sinusuna nila ang mga bahay at mga sitio at walang search warrant o ano pa mang mandamiento mula sa korte, bit-bit nila mga matataas na kalibre ng armas. Ang hamleting ay ang pagkontrol ng movement ng mga tao upang sila ay sikilin sa kanilang paggalaw sa isang komunidad. Sapagkat naniniwala sila na nandito lang sa paligid si Pastor Kibuloy at ang kanyang mga ministro. Para naman sa isang political commentator na si Evie Hugalbot, ang nangyayari ngayon sa Davao ay isa ring pamamaraan ng rehimeng Marcos para sa isang otoryanismong pamamahala sa bansa. The only test case or litmus test of that authoritarian form of terrorism or display is to go to Davao itself. Because pag hindi pumalag yung mga Davaoenyo, they will be emboldened to do it somewhere else. Samantala sa isang panayam naman, sinabi ni Vice President Sara Duterte na naniniwala din siyang politika ang dahilan kung bakit labis ang panggigipit kay Pastor Apollo. Unang-una, alay siya
ni former President Rodrigo Duterte, tumulong din siya sa kampanya ko nung ako ay tumakbong Vice President. So merong anggulo dyan na politika. Tapos gusto siyang kunin ng US government. Dagdag naman ni Celis, si Marcos ay ginagawang kasangkapan ng Estados Unidos upang mahawakan ang Pilipinas para sa interes nito. Sapagkat si Marcos po ay nagiging instrumento ng panibagong paghahari ng Amerika sa ating bansa upang manumbalik ang neo-kolonyal o ang kanilang panibagong pangungulunya sa Pilipinas. At dahil dyan may mga bagahe si Marcos, perang ninakaw ng kanilang pamilya na nakatago at naka-frozen din sa Amerika, ang kanyang pangungunyapit sa poder na hindi siya mahuhulog habang sinusuportahan sa ng Amerika at hindi siya makukudita o ano pa mga banta sa kanyang kapangyarihan na nakasandig sa Amerika. Isasakripisyo si Pastor at ang mga Duterte para mawala ang political threats nila both ng Amerika at ng mga Marcos. Matatandaan sa pagpasok ng rehimeng Marcos, biglang nagbago ang foreign policy ng Pilipinas at naging maka-Amerikano na ito. Sa panahon ni Marcos Jr., biglang nabuhay ang mga kaso laban kay Pastor Apollo na ibinasura na ng korte sa bansa. Maging ang prangkisa ng SMNI na kilalang platform ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nais bawiin. Ngayong linggo naman, lumabas ang freeze order ng Court of Appeals para sa mga ari-arian ni Pastor Apollo at iba pang KOJC leaders, maging ang Children's Day Foundation Incorporated o CJFI at SMNI. Ngunit iginiit naman ng KOJC na wala namang sariling pagmamayari si Pastor Apollo dahil isang Commonwealth ang mayroon sila habang mga independent organization naman ang CJFI at SMNI. Samantala, matatandaan na una nang inihayag ng KOJC na mayroon anilang plano ang rehimeng Marcos na kamkamin din ang kanilang ari-arian. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ito si Ina Mortel, SMNI News.